aking mga kamag-aral, pati na rin sa aking gurong si Gina Cyrene Manalo. Ako nga pala si Jenny Arbolioso, ang inyong taga-ulat sa araw na ito. Ang kabanata 9 ng El Filibusterismo na isinulat ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Ang pamagat ng kabanatang ito ay si Pilato. Magbibigay ako ng ilang impormasyon para sa akdang ito. Pilato ang pamagat sapagkat sa kabanatang ito, ang mga prayle ay sumasagisag sa mga pinuno ng mga Hudyo na nagparatang na rebelyon at sedisyon kay Jesus. Mga tauhan sa kwento. Kabesan Tales, ang naghahangad ng karapatan sa pagmamay-ari ng lupaing sinasaka na inaangkin ng mga prayle. Padre Clemente. Sa El Filibusterismo ay ang ulo ng korupsyon ng mga prayle nagkakamkam sa lupa ni Kabesan Tales. Hermana Penchang. Ang mayaman at madasaling babae na pinaglilingkuran ni Huli. Basilio. Ang mag-aaral ng medisina at kasintahan ni Huli. Ang pangunahing babaeng karakter sa El Filibusterismo, siya ang kasintahan ni Basilio. Magbalik-aral sa kabanatang 8. Nagising si Huli at inisip niya na baka nga gumagawa ng himala ang Berhen. Sa kabanatang ito, ipinakikita ang lahat ng paghihirap ni Huli. Dahil sa huli, magbalik sa nakaraang kabanata 8. Nagising si Huli at inisip niya na baka nga gumagawa ng himala ang Berhen. Sa kabanatang ito, ipinakikita ang lahat ng paghihirap ni Huli dahil nahuli ang kanyang ama na si Kabesan Tales. Mga matatalinhagang salita. Alferez, Guardia Civil. Tulisan, mandarambong ang magnanakaw. Samsamin, pagkuha o pagkumpisa ng ari-arian ng tao. Nagtibit balikat, pinagsawalang bahala. Armas, kagamitan na ginagamit sa gera. Ngayon naman, ating talakay ng aking kabanata 9. Ang tiniente ng Guardia Civil ay tinatanggap niya lamang ang inutos sa kanya na samsamin ang lahat ng almas. Tinutupad niya lamang ang kanyang katungkulan at nang nabihag niya si Kabesan Tales, ay nilakad niya agad ang pag-uusig at iniwan niyang balite sa bayan ng 5 o 6 na taong bukid na kanyang pinaghihinalaan. At kung hindi man napasipot si Kabesan Tales ay wala sa bulsa ni sa balat ng mga pumuli na pinapaiigihan sa palo. Nagkibit balikat na lamang ang tagapangasiwa ng hasyenda. Wala siyang pakialam sa bagay na kagagawa ng mga tulisan dahil siya ay tumutupad lamang sa kanyang katungkulan. Ngunit kung hindi siya nagsumbong ay hindi marahil sinamsam ang mga almas at hindi nabihag si Kabesan Tales. Si Padre Clemente, kailangan mag-ingat at si Kabesan Tales kung si Kabesan Tales ay namalagi sa kanyang tahanan at hindi nag-iikot sa kanyang lupain, hindi sana siya nabihag. Nalaman ni Hermana Penchang ang nangyari at bumigkas ng 2 o 3 susmaryusen. At nagsabi, kung kaya tayo pinadalhan ng Diyos ng ganyang parusa, ay dahil tayo may kasalanan o kaya mayroon tayong mga kamag-anak na makasalanan ay si Huli ang tinutukoy. Suliranin. Ang suliranin ng kabanatang ito ay ang pagmamaliit at pag-aabuso sa pamilya ni Huli dahil sa nangyayari sa kanila, lalo na sa kanyang ama na hindi
inaalam ng mga tao ang tunay na mga pangyayari. Isyong panlipunan. Ang isyong panlipunan sa kabanatang ito na nangyayari sa kasalukuyan. Ang pag-aabuso ng mga mayayaman sa mga mahihirap o naghihirap kahit na alam nila na masakit ang kanilang ginagawa, mas mabuti sana na tinutulungan nila ang mga naghihirap upang sila ay umahon sa kahirapan kaysa sa pag-alipin at pag-abuso sa kanilang sitwasyon. At dito na nga natatapos ang kabanata siya.